Bakit po? Bakit po? So, yun na nga. Grabe yun, tinan mo. Ano masasabi mo dun sa Francis M na kwentuhan ngayon? Bawa lang, ikaw yung si Rait. Let's go! Kasi for 15 years na nahimik ako. I didn't say anything about me and my daughter. At eto na nga, mayroong nag-PM sa akin about sa child support. Sabi niya, Sir Bong, kapag kukuha ba ng hulugan na motor, required ba na i-declare yung financial support sa anak ko sa pagkabinata? Napapanahon itong content na to dahil nga sa paglabas ng allegedly na karelasyon ni Francis M, yung yumaon nating master rapper itong nakarang araw. Siguro naman ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa kasi hindi naman ako nagsalita eh. Alam niyo, isa sa pinaka-effective na CI collector o credit investigator ay makuha talaga ng CI yung actual expenses ng customers na nag-a-apply. Ito bayad mo. Dito mawakan kasi na ano po, mainit, nalambot. Nalambot ba yan? Pag mainit ba nalambot? Sure ka? Diba? Artista kami. Okay. Thank you! Oh, Ma'am Grace, sama ka dito, Ma'am Grace. Kaya po siya interview. Ano masasabi mo dun sa Francis M na kwento? Ako, di ba sabi niya, 15 years daw siyang tinago yung sarili niya. Deserve mo yun. Kasi kabit ka eh. Ay, grabe naman yan. Kung ako kabit, tatago ko din sarili ko. Easy. Hindi, para sa bata. Eh, kung alam, may anak kayo. May anak kayo, di ba? May anak kami. Hindi, para sa anak mo lang, di ba? Eh, wala lang tayong magagawa. Consequence yun nung ginawa nung natin. Pero tingin mo, nagmamahalan talaga sila. Hindi ko alam. Hindi ko sure. Pwede naman. Kasi Gigisingin ka muna. Puntahan namin si Francis M. mamaya. Ay, tayo. Ay, thank you sa opinion nyo, ha. Deserve nyo yun, ano? Deserve na yun. Yes. Kaya ang lesson doon, huwag tayong kabit. Easy! Kalmahan lang natin. Easy naman yan. Ay, dami nakasaktan, no? Yan. Huwag tayong kabit. Sorry. Bawi na next. Ay, thank you sa inyo, ha. Ay, mapublish ko to, ha. Bahala kayo dyan. I know people will judge me, but we exist. Ganito kasi ang purpose ng pagkuha ng total expenses, ibabanggayan sa net income. So, ang difference niyan ay net disposal income. Kasama na dyan yung deduction ng monthly amortization mo sa kukunin mong motor. May plano, tapos bigla siya nagkasakit, and pinakamahirap na part is yung situation ko. Ma'am Pat, saan ka sa side na yon? Sa yung trending ngayon, saan ka sa side na yon? Saan ka sa side na yon? Sa legal or sa... Sa legal tayo, sir. Doon tayo sa legal. Hindi, anong masabi mo dun sa sa revelation? Dati na siya lumabas. Ay, grabe na. Tapos nagtago na lang siya. Mistress siya eh. Okay. Hindi, para syempre yung anak. Hindi mo ba inisip yung anak? Ilan lang. O, halimbawa lang, ikaw yung si Rait. Oo. Halimbawa, ikaw yun. Na may anak kayo ni Francis Oo. Ganun din ba yung approach mo? Hindi naman. Siguro mali lang din yung wordings niya dun nung yung sinabi niya ang tagal nilang nagtago. Yung gano'n. Parang ang tagal nilang din nagsalita. Okay. Pero yung sa anak ko, pag-haba ko yun, siyempre. Pero mali lang siguro yung naging... Word na ginamit. Kasi hindi naman talaga dapat niya nire-reveal na yun sa lahat. Papaliparin mo yung team mo. Oo. Lumipat ang aming team. Okay, ma'am. Thank you very much. Yung hindi ka pwedeng lumabas. Ayoko namang dagdagan pa dahil may sakit na, di ba? It will add burden pa. Yeah. Ma'am Grace, yung taray ng statement mo, di ba? Na kapag kabit ka, deserve mo yan. Diba? O nga pala, guys, si Ma'am Grace ay credit processor to. Siya yung nagpa-process ng mga application ng mga kumukuha ng hulugan mo to. May na-encounter ka na ba na other expenses from the other family? Meron. Meron. Anong take mo doon sa ano? Usually
Actually yun, sir. Na-orient din naman to, no? Na-disapprove yung mga ganon kasi sa asawa nga hindi ka makakommit. Sa motor pa kaya. Oh, hindi, halimbawa lang, yung anak niya sa pagkabinata, sa pagkadalaga. Pag Sinusustentuhan. nakita niya yung dawan niya, nung nadapa na siya sa iba. Ano ito nasustentuhan financially? Anong take mo doon? Yung take ko doon, sir. Well, responsibilidad na yun. Hindi, bilang credit processor, doon lang tayo tumingin doon sa finances, expenses. So, admissible ba siya na expenses talaga? Oo, sir. Kasi wala pa kayo monthly, yun. oo, kailangan yun. Kasi saka, di ba, isa sa batas na din na required na magsustento ang mga person Wow, sa anak nila. may batas to May batas na, di ba, na kailangan na 6K ang sustento mo. Oo, anak para sa ano mo. Yeah. So, syempre, lalagay na din natin yun sa expenses. And, syempre, kung kuha ka ng motor, ito-check naman namin yun, i-adjudicate naman natin yun kung kaya pa rin niya. Habang may dagdag na. Ibabangga dun sa diba? income. Kaya mo pa ba? Kaya mo pa bang magbayad ng motor kahit na may sinusustentuhan ka? Ayun. So, Kaya, kapag kaya, edi go, kuha tayo ng motor. Hindi na tayo madamot. coming from ano yan ha? Yes. Credit processor. Sa head office ng Motor Center. Yes. Pwede po tayong kumuha ng motor kahit may anak tayo sa labas. Yun! Wala. Pero alam nyo ba nung sa collector ako, tinatanong ko tong topic na to, no, personally. Halimbawa lang, magkalayo yung edad nila. Halimbawa yung lalaki is nasa 50 na, tapos yung babae nasa mid-20s pa lang. Automatic yung tinatanong ko yun. Kasi nga, baka may ibang pamilya o may anak sila na sinusuportahan. Kailangan makuha ko talaga information yan para maganda yung magiging resulta ng aking trabaho. At kapag nandito ka sa ganitong trabaho, nasa credit investigator, na ikaw din namumulekta, nasusubaybay mo yung buhay ng mga customers mo. So sa akin, ang dami yung experience yan, nahatakan ng motor dahil dun sa issue ng third party o may ibang pamilya. Marami pa kasing kwento sa mga content natin na sa credit investigator na related of course sa mga current events natin. So ito magandang tip dyan sa inyo mga sir, pag kukuha ng hulugang motor, huwag nyo na i-declare yung personal mo kasi personal naman na yun, no? Ang pinamaganda dyan, ilagay mo siya sa other expenses. Pag mag-a-apply ka ng hulugang motor, meron yung application nakalagay doon, other expenses. So ilagay mo yan doon. Kasi para malaman mo talaga kung matatapos mo talaga yung hinuhulugang motor. Kasi sayang nga naman, di ba, pag naghuhulog ka na, sabay kinulang, kasi kulang yung computation nung nilagay mo na information, sayang din naman yung nahihulog mo. Maiwas batak tayo dyan. Mag-proactive tayo. Diba? Tara na light ay. Nashock siya doon, ha? Nashock kayo, nashock din kami. Nashock kami lahat dito. Nashock. Sobrang nashock. Actually, no, mga sir, mga mama, no, yung tanong na yan is pwede ka naman talagang kumuha. No? Kasi expenses naman yan. No? Kaya nga, magaling na credit investigator ay tinatanong talaga yung actual expenses niya kasi nga para maging maganda yung takbo mo sa paghuhulog. Kasi napakatabo kasi ng issue na to. No? Kaya nga, nag-trending itong content ni Boss Toyo na about kay Francis M, about dun sa other family niya, which is talaga namang pinasa sa GC, ni-repost, at ang buong Pilipinas talaga naman naging bal. Dahil nga, napakaganda naman kasi at napaka-idea lang family ni Francis M. No? At kaya, pero contradicting kasi yung nangyari. Siguro kung buhay pa si Francis M, bash yung matanggap niya. Pero, wala lang si Francis M. Well, on the personal level or opinion, nangyayari naman talaga yun, it's a matter of acceptance dun sa pangyayari. Siyempre, lahat naman tayo nagkakamali, di ba? Ang mahalaga, may ginagawa tayo ngayon sa presence. At yun na nga, nakikimarites lang naman tayo sa content na to. Well, related din naman to sa ating credit investigator na content at sa motovlog natin. Hopefully, gusto niyo yung mga ganitong content. At huwag kalimutan mag-subscribe, of course. Kung sa Francis Magalona, di ba? Di ba ano yan, di ba? Hindi, malabo ka. Ang ganda yung camera na nakapokus sa akin. Gano'n talaga pag babae malabo. Ay, see. Aray, sakit naman nun. Yung kay Francis Magalona, yung na-reveal nga, anong masabi mo? Kasi alam ko, di ba, yung sa ibang family ka, di ba? Bilang anak, anong masabi mo? Matapang sila. Matapang sila. Matapang yung ginawa nila. I mean, ikaw, yung sa father side, sinuportahan ka ba financially? Oo naman. Siya nagpaaral sa akin. Nakita naman sa katawan, di ba?
So pinag-aral ka naman. So, Pinagtapos ako noon. so yung sa financial wala namang problema. So, anong ngayong edad mo ngayon? Naintindihan mo na yung mga Oo naman. ganap Oo. ngayon sa So, dati kasi nag-crave ako sa attention niya, pero nung pagtanda mo, parang okay, sapat na pala lahat. So, may time talaga sa mga ganyan. Oh, siyempre nung bata ka, siyempre, marami kang tanong eh. Pero nung pagtanda ko, Okay. marirealize mo lahat Na, na, ba't nangyari yun? kaya pala naging ganun. Okay. So, Pero overall, after everything else, thankful pa din. wala ka naman regrets or wala. Thankful ako. Thankful Thankful ako ka. sa buhay ko ngayon. Dahil maganda yung jeans mo. Pero yung yun nga, doon sa issue ni Francis M, doon sa alleged na anak nga Oo. at yung karelasyon is matapang ang ginawa nung nanay. Pero I believe karapatan din ng anak na makilala as makilala. kasi ang pagkakaalam ko parang din rapper din yung babae. May talent din. May talent din. Nakuha sa Pero, tatay. kamukha hawig ni Francis M Yung anak. Oo. Tama din. Kasi di ba parang sabi nung nanay, 15 years daw silang nanahimik. Oo, 2 months pa lang yun. 2 months pa lang. Wala na siya. So, thank you Sir Christian sa untold story mo. Man, ito na lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa kasi hindi naman ako nagsalita eh. I know people will judge me, but we exist. At yun na nga, kung nagustuhan mo yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. Kung may katanungan, comment kayo sa baba. See you on the next video.